Hello mga kabayan, i-update ko lang kayo, no? May mga ilang kabayan tayo na nag-message sa akin regarding sa kanilang Kiwa na malapit na matapos yung kanilang contract. So, nag-apply sila ng notice period, choosing the reason ang termination upon expiry ng kanilang notice period is nasa around 60 to 62 days pa. Pero nung kanilang itinerminate ang contract is ayaw nang i-accept ni Kiwa. So bakit? Yun ang tanong. Sa malinaw na nakalagay sa rule ni Kiwa na kapag gusto mo nang i-terminate o ayaw mo nang i-renew ang contract, ang fixed term contract, is kailangan mo mag-notice ng 60 or 90 days or 30 days depende sa notice period na nasa kontrata mo. Ngayon, ano ang nangyari? Bakit ayaw tanggapin ni Kiwa? Dito sa message ni Kiwa, kung makikita nyo, may nakalagay din na contract expiry date must be greater than notice period. So, ang ibig sabihin nito sa system logic, hindi sapat na 60 days lang. Kailangan more than 60 days ang pagitan. Halimbawa, May 15 ang iyong mag-e-end yung iyong contract. Meron kang notice period na nakalagay na 60 days. Kung nag-submit ka halimbawa ng March 16 to May 15 is exactly 60 days yun. Minsan, hindi tinatanggap ng system. So, mas safe kung i-adjust mo siya. March 10 or March 14, try mo mag-submit. So, ang contract expiry na naka-encode sa system, minsan iba ang contract date sa system computation. Halimbawa, ang contraction is May 15 pero sa system May 14 pala ang computation. Ang iba pang reason is maaaring mayroong pending action sa contract. May pending renewal, may pending modification, or may pending transfer. Minsan hindi mo napapayagan ng termination upon expiry pag may mga ganitong pending. So kung ganito ang lumabas sa Kiwa, hindi ibig sabihin mali ang ginagawa mo sa pag-terminate. Ibig sabihin hindi sapat ang natitirang notice period ayon sa system computation. Kaya siguro ang pinakamaganda is kung malapit na ang finish contract mo is mag-adjust na siguro, kabayan, kasi ayan, may mga kabayan na tayo naka-experience na hindi na ina-accept ni Kiwa ang mga ganung days. So 60 to 60 days around. So maaari sigurong i-adjust na natin. Dahil magkakaroon ka na lang ng dalawang option kapag nangyari yon. Resignation sa fix of contract na kailangan yon i-review ng employer. So ibig sabihin maaari kang ma-delay or maaring hindi tanggapin ng employer. Ang pangalawang option mo naman is yung mutual agreement ng Article 74 kung papayag ang employer. So kaya mga kabayan, tandaan niyo na lagi niyo pong i-check ang inyong contract dahil sa ngayon po dito sa Saudi is diyan na po ang laging tinitingnan. Diyan na nagkakaroon lagi ng hindi pagkakaunawaan between worker and employer. Kaya dapat po lagi tayo ang mag-adjust ng lalo na sa mga ganyang procedure. So sa tingin ko ang mga safest filing is mga around 65 to 70 days before expiry. Huwag nang i-eksakto ng 60 days or mag 61 days lang. So yan lang kabayan, shinare ko lang sa inyo yung shinare ng iba nating kabayan para po maging aware tayo.